Triple-double king, former league MVP, 2-time All-Star MVP at 9-time NBA All-Star. Yan ang iniwang legasiya ni Russell Westbrook at after 18 NBA seasons na puno ng highlight reel dunks, walang katapusang enerhiya at hindi matatawarang tapang ay tuluyan na ngang nagretiro ang isa sa pinaka-polarizing at isa sa pinaka-explosive legend sa kasaysayan ng NBA. Walang iba mga idol kundi si Russell Westbrook. Sa edad na 37 years old, opisyal na ngang inanunsyo ni Brody sa kanyang social media ang kanyang paglisan sa liga. Isang video tribute ang ibinahagi niya na mismo nga sikat na Hollywood actor na si Michael B. Jordan na nagnarrate at isang maikling caption ang ibinahagi ni Brody mga idol na kung itatranslate natin sa Tagalog, heto ang sinabi niya: minsan hindi mo man lang namamalayan na napapanood mo na pala ang dulo, kailangan nandun ka para maranasan ito at ngayon tapos na. Well, kung isipin natin mga idol, kaya pa naman talaga sana niya maglaro. Katunayan last season sa Sacramento Kings nakapaglaro siya ng 64 games na kung saan 58 games doon ay bilang isang starter. Nag-average pa ito ng napaka-solid na 15.8 points, 6.7 assists, 5.4 rebounds at nagkaroon pa ng 1.3 steals per game. Solid pa rin ang numerong yan para sa isang 37 years old na veteran mga idol. Maraming nagtatanong ano pa sana ang pwede niyang maiyambag sa mga contender teams kung pinili niya mag-stay. Bakit siya nagretiro kahit may gas pa sa tangke at may mga kupunan pang handang magalok ng kontrata sa kanya? Well, pasadahin muna natin ng bahagya ang ilang mga importanteng moment ni Westbrook sa liga mga idol. Pumasok si Westbrook sa liga noong 2008. Siya ang number 4 overall pick na kinuha ng Seattle Supersonics, pero bago pa man siya makatapak sa NBA ay napalitan ng pangalan ng prangkisa at naging OKC Thunder. Well, dito ay nakasama niya si Kevin Durant at James Harden mga idol. Isang explosive at high intensity athleticism ang dinala ni Brody sa Thunder mga idol. Walang takot na pag-atake kahit sino pang nakabantay sa paint. Kahit pa matatangkad na sentro, literal na binabasag niya ang depensa. Ang kombinasyon ng smooth elite scoring ni Durant at ang rim rattling explosiveness ni Westbrook ay naging paborito ng mga fans. Noong 2012 narating nila ang rurok ng kanilang kabataan na magkampiyon sila sa Western Conference Finals at pumasok sa NBA Finals. Ang kalaban ng Miami Heat na pinangungunahan ng isa pang iconic trio, LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Natalo man ng Thunder sa 5 laro, marami ang naniwala na ito na ang magiging future ng NBA. Sila na ang susunod na dynasty. Ngunit hindi ito natuloy mga idol. Sa halip na magpatuloy bilang isang super team, trinade ng OKC si James Harden papuntang Houston Rockets na kung saan siya ang naging superstar. Naiwan sina Westbrook at Durant para pamunuan ng Thunder. 4 na beses silang nakarating sa Western Conference Finals bilang magduo. Dalawang alpha dogs na pilit tinahanap ang balanse sa pagitan ng kanilang mga laro. Ngunit sa NBA mga idol ay wala talagang permanente kahit superstar ka pa ng prangkisa. Dahil sa 2016-2017 naiwan si Westbrook bilang kaisa-isang superstar ng kupunan. Niyakap ni Russ ang oportunidad na walang takot at may buong kumpiyansa. Well, ito ang naging MVP revenge tour niya noong 2016-2017 season mga idol. Dahil wala na ang dalawang star na si KD at Harden ay biglang bumulusok noon ang stats ni Westbrook nang magkaroon siya ng triple-double sa buong season, averaging 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists per game. Siya ang naging unang manlalaro simula pa kay Oscar Robertson noong 1962 na nag-average ng triple-double sa buong season. Dinala niyang mag-isa ang Thunder sa 47 wins at isang playoff appearance. Dahil sa alimaw na performance niyang ito, pinarangalan siyang 2017 regular season MVP. Tinalo noon sina James Harden at Kawhi Leonard sa isa sa pinaka-pinagdedebatehan na MVP races noon. Well, kung legacy ang pag-uusapan mga idol, hindi natin pwedeng hindi banggitin ang kanyang pagiging triple-double king. Si Russell Westbrook ang may hawak ng pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng NBA na may kabuuang 209. Basag na basag niya ang 55-year-old record na 181 ni Oscar Robertson. 4 na beses sa kanyang karera na nag-average siya ng triple-double sa isang buong season. Lahat yon suot ang uniforme ng Oklahoma City mga idol. Well, para lang mabigyan ko kayo ng perspective, noong pumasok si Westbrook sa liga, halos imposibleng marating ang nag-iisang season ni Oscar Robertson na may triple-double average. Ginawa yun ni Westbrook ng 4 na beses mga idol. Ngunit ang tanong ng marami, mababasag pa ba ang record na 209? Ang totoo mga idol, posible at baka mangyari ito sa lalong madaling panahon. Dahil ang superstar ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic ay mayroon ng 198 triple-double sa edad na 31. Nakapagtala si Jokic ng tig 34 triple-double sa magkakasunod na season 2024-25 at 2025-26. Kaya malaki ang tsansa na sa susunod na season ay maabutan na niya ang record ni Brody. Pero hindi nito mabubura ang katotohanan ng si Westbrook ang nagpauso ulit ng triple-double sa modernong era ng basketball. Kung sakali mang mabasag ni Jokic ang record, maaring matagal na panahon pa bago tayo
tayo muling makakita ng malalarong kayang abutin ng ganitong level ng produksyon. Matapos ang halos isang dekada sa OKC, sa summer ng 2019 mga idol, na i-trade si Westbrook papuntang Houston Rockets kapalit ni Chris Paul. At dito na nagsimula ang tinatawag nating nomadic stage o ang paglipat-lipat ng koponan sa huling bahagi ng kanyang karera. Dahil mula sa Houston napunta siya sa Washington Wizards na kung saan tinulungan niya ang koponan makapasok sa playoffs. Pagkatapos naman yan ay sa Los Angeles Lakers na kung saan dito naman sila nagsama ni LeBron James. Well, hindi naging maganda ang pagsasama nila ni LeBron dito mga idol, dahil dito rin nagsimulang maging liability sa opensa noon si Westbrook. After naman sa Purple and Gold ay napunta naman siya sa Los Angeles Clippers, naging bahagi ng Denver Nuggets at sa huli nga ay sa Sacramento Kings. Sa loob ng 18 seasons, 7 magkakaibang prangkisa ang naging tahanan ni Westbrook. Siya ay naging 9-time NBA All-Star at 2 sa nailaro niya sa All-Star Game ay naitanghal siya bilang back-to-back All-Star MVP. Well, aminin man natin o hindi mga idol, sa bandang huli ng kanyang karera naging polarizing figure si Westbrook. Sa paglipas ng panahon habang unti-unting nawawala ang kanyang mala-alien na athleticism, naging issue ang kanyang kakulangan sa perimeter shooting. Lalo na't naging isang 3-point heavy league na ang NBA. Ang kanyang hindi nagpapatinag na personalidad at frenetic energy na nagbigay sa kanya ng tagumpay noon ay minsan nagdulot ng friksyon sa mga coaches, media at maging sa ilang fans. Well, ayon sa mga modern analytics at efficiency metrics, hindi ganong kaganda ang epekto ng kanyang laro sa kanyang huling 4 na taon na kung saan nagsilbi na lamang siyang role players at nakapanalo lamang ng isang playoff series kasama ang Denver Nuggets noong 2025. Natapos ang kanyang karera na walang nakuwang championship rings. Sa kabila nito mga idol, naging isang napakahalaga at nirerespetong veteran leader siya sa locker room ng bawat team na pinuntahan niya, lalo na sa mga huling taon niya sa LA Clippers at Sacramento Kings. Well, kahit paano ang sabihin ng mga kritiko, hindi matatawaran ng respeto ng mga kapwa niya NBA players dahil nang inanunsyo niya ang kanyang retirement mga idol, bumuhos ang pagpupugay mula sa mga NBA stars. Nanguna rito si LeBron James na kahit pa medyo hindi naging perpekto ang naging pagsasama nila noon sa Lakers, nagbigay pa rin ng matinding respeto si King James na sinabing susunod na kay Brody ang Hall of Fame. Nasinigundahan din ng mga iba pang NBA stars na nagbigay din ng respeto ay Westbrook. Well, sa huli mga idol, si Russell Westbrook ay lagi maalala bilang isang iconic na figura. Isang manlalaro na pupunuin ng stat sheet, magsaset ng fashion trends at hindi atras sa anumang laban. He retired on his own terms, may gas pa pero pinili niyang tutukan ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang foundation, mentorship at pamilya, at sa darating na 2030 siguradong bubukas ang pinto ng Naismith Memorial Basketball Hall of Fame para sa kanyang first ballot induction. You had to be there and now it's over, ika nga niya mga idol. At ngayon magtatapos na ng tuluyan ang karera ng 2017 NBA MVP, 9-time NBA All-Star, 2-time scoring champion, 3-time assist leader, all-time triple-double leader at ang binansagang triple-double king na si Russell Westbrook. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagre-retiro ni Brody?